The Lord, ang petsa natin, January, ano tayo? January 5. Ito yung kauna-unan ulit namin na pagba-Bible study sa taon po ng 2024. Andito kami ngayon ulit sa Doña Francisca, kina Ate Joanne, at ito ang aking kasama lagi sa Bible study, yung pamilya ni Ate Arlene Cruz. Ayan, yung mga anak niya. Okay, pinasundo namin ang aming Chakarmen. Purihin ang Lord, sa Diyos po ang kapurihan at kapasalamatan. Amen, and to God be the glory. Kailangan natin ng revival. Kita nyo yung tatak ng damit ko. Revival. Ayan, papaliwanag ko sa inyo kung ano ang revival, no? Kaya, salamat sa Diyos at nasimulan ulit namin yung paghayo dito sa Doña Francisca at loobin ng Panginoon. Makarating pa kami sa Sibakan, sa Kupang, purihin ng Diyos at patuloy akong binibigyan ng lakas ng Panginoon. And to God be the glory. So, palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Pito tayo, no? Sabi sa Bible, sa Matthew, kung mayroong 2 o 3 o higit pa na nagkakatipon-tipon ayon sa kanyang pangalan, siya ay ating kasama. Siya ay nasa ating kalagitnaan. So, ibig sabihin noon, yung banal na Espiritu Santo, kasama natin, nasa kalagitnaan natin, umiikot siya sa atin. Yan. Kasi ang pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos. Amen. So, sige po, awitan natin si Lord. Bahagi sa inyo. Open nyo yung Bible nyo. Magbabasa tayo. Si Kuya Rudy, mamaya na siya magpapatotoo sa final. No? Okay. Alright. So, yung ating pinaka-main verse ay mula sa aklat ng unang Korinto. Joanne, hanapin mo, unang Korinto 13 sa sa New Testament. Pag nakita mo yung aklat ng Mateo, dire-diretso mo lang, makikita mo yan. Unang Korinto 13 verse 13, Joanne. Yan. 3 bagay ang nananatili: ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Yun. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Palakpakan natin yung talatang iyan ng Panginoon. So dito sa ibang translation ng Magandang Balita, ang sinasabi dyan, samantala, nananatili ang 3 ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Kita nyo, tandaan nyo, yung 3 na yon. So yan ang title natin, ang 3 P na mahalaga sa mga mananampalataya. Ulitin natin, ano yon? Isa, pananampalataya. Pangalawa, pag-asa. Pangatlo, pag-ibig. Yes. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yun ang pinakadakila, sabi ni Paul. Ang sumulat ng talatang ito, si Paul, si Apostol Pablo. Amen. So, unahin natin, mga kapatid. Ano ba ang pananampalataya? Gaano ba kahalaga sa iyo ang pananampalataya, Kuya Rudy? Gaano kahalaga sa iyo ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay yung lagi kang nananalangin sa Panginoon. Saka lagi ka nagbabasa ng Bible. Saka lagi ka nagsisimba. Maraming ng pananampalataya. Maraming ibig sabihin ng pananampalataya. Pero ang pananampalataya, tandaan nyo, kapag binasa natin ang Biblia, kapag meron tayong katanungan, ang sagot nasa Bible din. Babasahin nyo lang talaga. So ito ang sabi, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, mabibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Dahil kung wala ka daw pananampalataya, ang sabi sa Bible, no? And without faith, you cannot please God. Hindi daw natin mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon kapag wala tayong pananampalataya. Ate Crizel, hanapin mo yung Hebreo 11 verse 6. Lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Amen. Kita niyo yun? Kung wala daw kayong pananampalataya, wala tayong faith kay Lord, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Kaya mahalaga yung pananampalataya. Kasi kapag may faith tayo, mga kapatid, mapiplease natin si Lord. Ang tao naman, lahat, hindi naman natin kayang ma-please yan, di ba? Mapiplease natin yung iba, pero yung lahat ng ibang tao, hindi mo mapiplease. Pero ang dapat daw nating unahin na mabigyan ng kaluguran ay ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, ito tanong.
paano natin palalakasin yung faith natin? Paano tayo mag-grow sa faith natin, sa spiritual life natin? Magbigay kayo ng yung sinabi ni Kuya Rudy kanina, sa pamamagitan ng pagdarasal. Yun, very good. Pag-church, yes. Pangatlo pa, ano pa? Ayan. Pagbabasa ng Bible, yan ang importante, no? Kasi kapag nagbabasa tayo ng salita ng Lord, pumapasok sa tenga yan, papasok sa puso natin, pagkatapos ay isa sa buhay, no? Hindi rin pwedeng yung nagbabasa lang tayo, nakikinig lang tayo, hindi naman natin ina-apply. Kaya yung pananampalataya, para lumago yung faith natin, magbabasa tayo ng Bible, magdarasal tayo, pupunta tayo sa church, dadalo tayo every Sunday, at sasama tayo dito sa Bible study natin. At dahil nakiki-join kayo sa Bible study, di ba nakakapakinig kayo? O may sinasabi sa Bible dyan, no? Yung ating pakikinig, dyan nagsisimula yung ating pananampalataya. O hanapin mo naman, Ate Arlene, Roma 10:17. Yan, Roma 10:17. Babasahin natin, titingnan natin yung sinasabi ng Bible about faith, no? Tungkol sa pananampalataya. 10:17. Sasampalataya lang ang tao kung marinig nila ang mensahe tungkol kay Kristo. Iyon. O, kita nyo? Maririnig niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Yes. So, ang pananampalataya ay nagsisimula sa saan? Dito? Sa pakikinig. Yes. Sa pakikinig ng pangangaral ng mga salita ni Kristo. Katulad ko, sa biyaya ng Diyos. Diba, kaya naman ako nagpupunta rito para magbahagi ng salita ng Panginoon. So, anong naririnig nyo? Salita ng Panginoon. Doon tayo mag-uumpisa para magkaroon tayo ng pananampalataya na mapakinggan natin yung salita ng Lord. At through hearing the Word of God. Kanina yung para lumago yung ating faith, kailangan nating magbasa ng Bible, kailangan nating magdasal, kailangan nating sumama sa Bible study, pumunta tayo sa church, at dahil nga doon, sa ating pakikinig, ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya. So, faith comes from hearing, and hearing through the Word of Christ. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, sabi ng Joshua 1:8, meditate the Word of God. Kailangan daw nating i-meditate. Ano ang ibig sabihin ng meditate sa Tagalog? Nilay-nilayin, bulay-bulayin, dili-diliin. Kaya ako nga, pag nagbabasa ako ng Bible, nagbasa ako ng umaga, ng tanghali. Sa gabi, pagka nakapagbasa na ako, pagkahiga ko, binubulay-bulay ko yon. Pumapasok sa isip ko. Nininilay-nilay ko. No? Kayo din, mararanasan yon kapag ka nagbabasa kayo ng Bible. O di kaya nakapakinig kayo. Katulad dito, yung naibigay nating verse, ano yung unang binasa ni Ate Joanne? Ano yung binasa mo kanina? Unang Korinto 13 verse 13. Ano yung binasa mo, Ate Crizel? Hebreo 11 verse 6. Ano naman ang binasa ni Ate Arlene? Roma 10:17. So mamaya, maano nyo yan parang madidinig nyo yan habang nakahiga kayo. Ay, yun pala yung sinabi ni Kuya Boy. Gusto ko sanang basahin. So, kukuha ka ng Bible. Babasahin mo pagkatapos didili-diliin mo. Amen? Kapag nga daw tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pananampalataya at yun ang mahalaga. Mahalaga na meron tayong pakikinig ng salita ng Lord para lumakas yung ating faith. At pagkatapos, kapag meron na tayong pananampalataya, ang sinasabi nga natin kanina, yung napapakinggan natin, dapat nating isabuhay. Ang tawag doon, application. May action. No? May action dapat. Halimbawa, may Pitse at sa Carmen. Nananampalataya sa kay Lord. Kailangan meron siyang aksyon. Ano pwede kong gawing aksyon? Yun nga, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos, kailangan mong mag-pray, kailangan mong patawarin ang mga nagkaasala sa iyo, kailangan mong magkaroon ng pakikipagkapwa-tao, hindi yung nagbabasa ka ng Bible, suplada ka naman sa kapitbahay mo, minumura mo pa, binabato mo ng kamatis, pag binabato ka ng kamatis sa Carmen, batuhan mo naman daw ng sibuyas. Yan.
Ano? Para mag-isa na kayo. Okay? So, kailangan yon sapagkat ang sabi din sa Santiago chapter 2, verse 26, Joan, hanapin mo, pabasa mo kay Natalie. Santiago 2, verse 26. Hebreo 11, verse 1. What is faith? Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa Yun. mga bagay na hindi natin makikita. Yun, amen. Praise the Lord. Yung hindi mo pa nakikita, kiniklaim mo na. Nakikita mo na pala, ganun. Kiniklaim mo na, sigurado na. Halimbawa niya, yung kapatid mo, yung ate mo, di ba, nag-board exam. O yung ginawa ng ate Kate mo, ay mama, pasado na ako. Di ba? Claiming yun by faith in Jesus' name. Kailangan lang sasabihin nyo yung pangalan ni Jesus. Amen. Huwag nyo i-claim yun sa sarili nyo lang, na akala nyo ang galing-galing nyo, ang tali-talino nyo. Dapat in Jesus' name, Lord, kiniklaim ko po, makakapasa po ang anak ko sa board exam. Lord, kiniklaim ko po sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na yung aking apo ay magiging malusog, walang sakit, di ba? Ang aking buong sambayanan, Lord, ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus, yung may mga karamdaman. Claiming by faith, yung nakikita na natin, no? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari sa ating mga inaasahan, sa ating paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ganun kahalaga yung pananampalataya. Amen? So, faith is trusting God. Faith is trusting in God power. Yung pala ibig sabihin nun. So, ganyan kahalaga ang pananampalataya. Number 2 na tayo. Ano yung ikalawa? Na letter P. Number 2 is pag-asa. Amen. Yung sinasabi kanina sa binasa ni Ate Joanne. Hope, di ba? Kanino tayo nagkaroon ng tunay na pag-asa? Kay Lord. Amen. Kasi, nung magkasala ang ating mga ninuno, sino yung mga ninuno natin? Si Adan at si Eva. Di ba, nagkasala sila? Anong ginawa nilang kasalanan, Kuya Rudy? Tago. Hindi. Ano yung ginawa nilang kasalanan? Kumain sila. Oo, nagprutas, ano nagtago? Hindi naman kasalanan. Ang bira. Kinain nila yung forbidden. Oo. Sumuway sila sa Diyos. No? Meron silang pinakailaman na bunga na sabi ng Panginoon, huwag niyong gagalawin yan. Kapag ginalaw niya yan, may mangyayari, mapapahama kayo. So, ano nangyari? Sumuway sila sa utos ng Diyos. Anong pumasok? Pagkatapos ng kasalanan ay ang... Pagkatapos ng kasalanan ay ang kamatayan. O, kaya nagkaroon tayo ng kamatayan. Yung ating mga ninuno, nagkasala na pinalaya sila saan? Saan sila pinalaya? Sa Garden of Eden. Yes. Sabi sa Roma 6:23, ako lang magbabasa. Roma 6:23. Alam mo ba yung Roma 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, who our Lord. Sapagkat ang kasalanan ay kasunod ay kamatayan. Pero hindi naman tayo nagkaroon lahat ng kamatayan. Kaya nga ang ginawa ng Panginoong Diyos Ama, isinugo niya ang kaisa-isa niyang na si Jesus. Para ano? Para tayo itubusin. So nagkaroon tayo ng pag-asa na hindi tayo mapupunta lahat sa impyerno. Anong kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng kaligtasan? Tanggapin natin si Jesus at manampalataya. Very good si Ate Tala. Mananampalataya tayo kay Lord. Kaya yun ang napakagandang ginawa ng Panginoong Diyos Ama sa atin. Hindi tayo pinabayaan na mapupunta lang tayo sa kamatayan. No. Anong sabi doon, karugtong? Romans 6:23. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, who our Lord. Meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Kaya si Jesus ang tunay nating pag-asa. Kasi nga wala tayong pag-asa noon nung nagkasala yung ninuno natin. Kaya ang ginawang sakripisyo ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, iyon ang ginawa niyang pagliligtas sa atin para tayo'y mahango sa kapahamakan o sa kamatayan. Kaya nga doon sabi, Hebreo 9:22, hanapin mo Ate Arlene, ikaw naman ang magbasa, Hebreo 9:22. Ayan.
Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na Yes. ginagamit sa pagsamba. Amen. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, Wala tayong kapatawaran ng mga kasalanan. Nakita niyo yun. Kung walang pag-aalay ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, wala daw tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya paano tayo napatawad? Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Jesus. Yung pagtigis ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi, sa pamamagitan ng dugo. Kaninong dugo? Kay Jesus. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya, isang napakahalaga at napakalaking bagay ang ginawa ng Panginoong Jesus sa tao. Yun, yung pag-aalay niya ng kanyang sariling dugo para magkaroon tayo ng kapatawaran at magkaroon tayo ng kaligtasan. So, sino yung tunay nating pag-asa? Si Jesus. Hindi natin makikita yung pag-asa sa mga santo-santo sa Carmen. Naniniwala ka ba na ang pag-asa mo si Bering Maria? Hindi. Tao lang siya eh. Naniniwala ka ba, Kate, na maliligtas ka ng santo, yung ano natin, yung patron nyo dyan, San Rafael? Hindi. Bakit? Ribulto lang siya. Tsaka tao lang din siya noon. Namatay siya. Hindi sa Diyos. Yung mga santo-santo na yan, tao lang yan. Ala silang kapangyarihan. Si Jesus lang ang dapat nating gawing pag-asa na ating sinasamba at pananampalatayanan. Amen? Eh, huwag kayong luluhod sa mga santo-santo, sa mga ribu-ribulto. Galit na galit ang Diyos doon. Silang ang luluhod natin. Naalala niyo yung kwento ko? Lolo ko, wala kayo sa lolo ko. Kilala niyo lolo ko, di ba? Yung apo ko. Oo, sinasama ko ng elementary, high school. Pupunta kami dyan sa katedral ng Balanga. Lahat ng santo doon, dadasalan ko. Oh, mag-aantanda pa ako. Yun. Pagkatapos, lahat ng yung mga estatwa doon, pupunasan ko ng panyo. O, pagdating ko sa harapan ng simbahan, pagod na pagod ako. Bakit? Lahat ng santo, dinasalan ko eh. Ikaw lang ang nahirapan. Pero kung si Jesus lang ang luluhuran mo, ay di wala kang problema. Saka, siya lang dapat. Siya lang talaga nating pwedeng gawing Diyos, no? So yung Diyos natin na dapat nating luhuran, sambahin at paglingkuran. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos. Amen? Hindi siya peking Diyos. Hindi siya ribulto na nakaganyan lang binibihisan. Di ba? Ano yung ginagawa ng iba? Pagka mahal na araw, yung pagkatapos ng mahal na araw sa gabi, di ba nililibot yung mga ribu-ribulto? Prosesyon. Ayaw ng Diyos noon. Yun ang hindi maialis pa ng mga tao sa mundo. Lalo na ngayon, January 4. Kailan yung Nazarene? Ha? 9. O, kita nyo? Oo, kasi ano yan eh. Oo. Nazareno. Yes, Nazareno. Ano yan? Idolatry yan. At ayaw na ayaw ng Diyos yan. Kaya kung tayo ay tunay na kumikilala kay Lord, wala tayong ibang luluhuran kundi si Jesus lang. Kasi siya lang yung ating Panginoon. At siya lang ang ating letter P, pag-asa. Amen? Alright, praise God. So, kita nyo, tingnan nyo yung ibang tao nagpapakamatay. Yun yan, nabanggit ko sa inyo. Nagkikitil ng buhay. Bakit? Because they don't have a true relationship with Christ. Wala silang tunay na pananampalataya kay Kristo. Kaya sumusuko sila sa problema. Nagbibigti, naglalason, at kung ano pa. Pero alam nyo daw ba yung mga ganong klaseng tao, ang kailangan lang noon may magpalakas. Kailangan lang noon may kausap. Lalo na yung makakausap may pananampalataya kay Kristo. Kaya natatandaan ko yung isang kapatira namin, nag-PM sa akin, tumawag sa akin, Kuya Sam, ano ba yung gagawin ko dito sa isang kapitbahay namin? Gusto na magpakamatay. Kabataan yun kabataan. Broken family. Pagkatapos walang pera, hindi niya daw alam kung paano mag-aaral, ang daming utang. Gusto na daw magpakamatay. Sabi ko doon sa kapatiran ko, puntahan mo, kausapin mo, pahayagan mo ng salita ng Lord. Sa biyaya ng Diyos, di natuloy. Kaya yung mga nawawala ng pag-asa dahil walang pananampalataya kay Kristo, ang kailangan lang nila, may taong kakausap na mayroong pananampalataya kay Kristo para magkaroon din siya ng pananampalataya. Amen? Amen. Now, ano yung dalawang P na nauna?
Ang letter P na una ay pananampalataya, pangalawa ay ano ang pinakadakila? Pag-ibig. Yes, amen. So, dakila sa tatlong ito. Kaya sa Old Testament pa lamang hanggang sa New Testament, yung pag-ibig na ay tinuturo ng Panginoon. Pag-ibig, sapagkat dahil sa pag-ibig sa atin ng Panginoong Diyos Ama, kaya nga ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, ang begotten Son. Kapag sinabing kaisa-isang anak, begotten Son, meron pang ibang ibig sabihin yan eh. Pag narinig natin yung begotten, di ba? Parang ang dating sa atin, napaka-bigatin mo naman, di ba? Si Lord bigatin. Yun. Oh, amen? Amen. So, through His love, ay isinugo niya si Jesus para maibalik ang ugnayan natin sa Diyos Ama. Kasi nga, nawalay tayo na magkaroon ng kasalanan yung ating mga ninuno, no? Amen? So, dahil sa pag-aalay ng dugo ng Panginoong Sus, ay nagkaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan natin at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Through the love of God, nagkaroon tayo ng salvation. Anong sabi sa John 3:16? Kuya Rudy, basa. Kaya na lamang ang pag-ibig. Okay. Alright, so sige. Kaya kung meron ka ng faith at alam mo kung sino ang tunay mong pag-asa, dapat nangingibabaw sa iyo yung pag-ibig. Yan, tandaan niyo yung tatlo na yun na mahalaga sa atin. Una, pananampalataya. Pangalawa, pag-asa. Pangatlo, anong pinakadakila? Pag-ibig. Amen. Pinakadakila sa lahat. Yan, yung pag-ibig. Halimbawa naman, ito. Bigyan ko yun ng example. Si Kuya Rudy nag-share ng Word of God. Ako nag-share ng Word of God. Kaya lang, masungit kami. Suplado kami. Ibig sabihin nung wala kaming pag-ibig. Peke kami nung pagkaganon. No? Nagkukunwari lang kami kasi wala kaming pag-ibig sa inyo eh. Kaya iba yung meron kang pananampalataya at meron kang pag-ibig. Yes, so kaya nagbabahagi kami ng salita ng Diyos kasi mahal namin ng Lord, mahal namin yung kapwa namin. Kaya hindi mo raw pwedeng sabihin na nananampalataya ka kay Lord, pero nagagalit ka sa kapitbahay mo, tsaka Carmen. Ayaw ng Lord nun. Sinasabi sa Bible yon. Sinungaling ang mga taong nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero nagagalit sila sa kapwa nila. At hindi nagpapatawad. Liar daw yun. Liar! They are liar. No? Kaya kailangan mamutawi sa atin ang pag-ibig. Amen? Mangibabaw sa iyo ang love. Ate Joanne, basahin mo. Doon pa rin sa unang Korinto, 13 verse 4 naman. Kanina 13 verse 13. Ngayon 13 verse 4. Unang Korinto 13 verse 4. Korinto 13 verse 4. Basa. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, Iyon, mapagtiis. mabait, Mabait. O, kita hindi nyo. marunong mainggit, Hindi marunong mainggit. hindi hambog, Hindi mayabang. o mapagmataas. O mapagmataas man. O, kita nyo. Sinasabi ng Bible na ang pag-ibig dapat ay mapagtiis. Mapagsaga, ibig sabihin noon. Katulad dito, kabiyaya ng Panginoon. Nagtsatsaga kami ni Kuya Rudy para puntahan namin kayo, para mag-Bible study. Kasi nakukonvict ako eh. Parang ang nangyari, naputol tayo, wala nang kasunod. Kaya sabi ko, Lord, ibalik mo sa akin yung init ng aking paghayo papunta sa Doña Francisca, sa Sibakan. Kasi bakit? Kasi nga, tsaka Carmen, gusto kong magkakasama tayo sa kaligtasan. Yung salvation, iyan ang mission namin ni Ate Noemi, si anak ni Dico, na yung ating mga angkan at yung mga angkan ko rin sa mother side ko, yan, yung Cabral family, Kapili family, no, ay maidala namin sa paanan ng Panginoon. Kaya ganun ko kayo kamahal. Amen? Naniniwala ba kayo? Mahal namin kayo ni Kuya Rudy. Siyempre, kasi kung hindi namin kayo mahal, di wala na kami pakialam. Tsaka kung hindi namin kayo mahal, hindi kayo magdadala ng pizza pie. Praise the Lord. So, yun ang maganda. May pag-ibig. Kaya kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Lord, lagi kong sinasabi kay Kuya Rudy, kailangan madama ng nakikinig yung pag-ibig namin para sa inyo. Kaya isang ang pinost ko sa Facebook eh, kapag tunay na lingkod ng Diyos, magaan. Ibig sabihin, magaan sa pakiramdam mo. Hindi mo nakikita yung taong ito plastic to eh. Si Kuya Boy na yan, naku, kunwari lang yan. Dati namang sugarol yan, dating mabisyo yan, nag-addict din yan eh. Di ba? Pero sa biyaya ng Lord, akala lang nila, noon yun, ganun ako.
Pero ngayon, nadarama ko talaga yung tunay na pag-ibig ng Panginoon sa akin na ngayon naman ibinabahagi ko sa aking kapwa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Alright, hallelujah. Okay. Dito na tayo. Sa ginawa kong Empekwa. Meron kaming tinatawag na Empekwa. Ito yung ginagawa naming devotion sa mga membro ng Jesus is Lord Church. Ano yung letter M? Kuya Rudy, ano yung letter M? Message, receive. Oo. Yung message receive, ano yung nakuha nating mensahe dito? Ano yung mensahe na tanggap natin tungkol dito sa pag-aaral natin sa 1 Corinthians 13 verse 13? Ang tatlong mahalagang letter P na tinuturo ng Biblia na dapat meron tayong ganun. Meron dapat yung tao. Kahit ano siya kahit hindi pa siya Christian, dapat mamuuna sa kanya yun Yung faith, yung hope, tsaka yung love. Amen. Dapat meron tayo noon. Wag yung pababayaang mawala sa atin yung tatlong P na yun. Ano yung pangako ng Panginoon? Na kapag nanatili sa atin itong letter P na ito na pinag-aaralan natin at isinasagawa natin, ipinapamumuhay, yung blessing ni Lord, nandyan, ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano naman ang pinaka-command to obey? Letter C. Panatiliin natin sa buhay natin, tayo bilang mga believers ni Jesus, itaas ang kamay ng mga mananampalataya ng Panginoon. Tayo yon. Panatiliin natin yung tatlong P. Ano yung tatlong P, sa Carmen? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Oh, very good. Natatandaan ni sa Carmen. Malinaw pa yung kanyang memory. Dahil pa si Kuya Rudy. Okay. Joke lang, Kuya Rudy. Okay. Anong kasunod? Warning to heed. Ito, yung pinakababala daw. Ano daw yung babala dito sa pinag-aralan natin? Na walang halaga ang buhay ng isang tao kung wala man lang siya kahit isang P. Walang halaga yung buhay ng tao kapag wala kang pananampalataya, wala kang pag-asa, wala kang pag-ibig. Useless ang buhay ng ganon. Amen? Amen. Kaya nga meron akong nataalala ko yung isang pinost ko pa, inspirational, encouraging word, Bible verses, tapos yung mga pag-aaral natin. Sabi ko doon, ang pork, ang baboy, di ba, pig? Pagka, nitong mga nakarang okasyon, namili kayo ng baboy, di ba? Namili kayo ng manok, no? Para masarap yan, kinabukasan, para iluto nyo, halimbawa, ibabarbecue nyo, anong ginagawa nyo? Marinate. Yan, very good. Minamarinate natin. Now, ang tao, pag namatay, yung iba naman, kinikremate. Di ba? O ngayon, ang dapat, habang ang tao daw ay nabubuhay, meron din daw dapat siyang gawing relationship na intimate kay Jesus. Ako niyo yun. Dahil kapag wala kang nangyaring intimate na relationship kay Jesus, pagdating mo sa harapan ng Panginoon at pag sinabi sa iyong go away, it's too late. Bakit? Kasi mapupunta ka sa impyerno. It's too late. Kaya kailangan habang nabubuhay tayo, meron na tayong tunay na relasyon sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya kung mapapansin nyo, puro ano yun, letter T, tsaka E. Cremate, tawag dito, marinate, cremate, intimate. O, kita nyo, di ba? Conclusion, palakpakan si Lord sa conclusion. Ayan. Insight, nakakalimutan nyo na. Okay, conclusion, ito, makinig kayo, tsaka Carmen, mga kapatid. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas din. Totoo naman, di ba? Lahat ng pag-aari natin, maiiwan natin yan. Yung mga material na yan, mauubos yan. At lahat tayo, mamamatay. Yes. Walang pwedeng tao na nananatiling buhay. Lahat tayo mamamatay. Kapag ikay namatay, kapatid, lahat ng iyong pag-aari, maiiwan mo lang yan. Lahat yan maglalaho. Lahat nga daw ng bagay dito sa lupa, sa langit man maglalaho. Isa lang hindi maglalaho. Ano yun? Yan, hawak mo. Ang Bible, ang salita ng Diyos. Maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. Yes, amen. At saka yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? So, lahat tayo mamamatay. Walang nakakaalam kung kailan. Meron bang nakakaalam kung kailan ang kanyang kamatayan? Wala.
Kasi daw, kapag ka alam ng isang tao, yung kamatayan niya, halimbawa si Kuya Rudy, ilang taon ka na ngayon? 63. Halimbawa, kung alam mo daw yung kamatayan mo sa next year, ano daw ang gagawin mo? Ay di lalo ka magpapakabait. Kasi alam mo yung kamatayan mo eh. Di ba? Halimbawa, 63 ka ngayon, 65 ako mamamatay. No, ay doon na lang ako magpapakabait, doon lang ako tatanggap kay Jesus, doon lang ako maglilingkod. Kasi alam ko mamamatay na ako. Kaya walang nakakaalam ng kamatayan. Kasi pag naalaman yon, anong gagawin? Magpapakasasa. Magpapakaluho. Yan, puro laman. Yung mga matay, di ba? Kaya kung alam niya daw, anong gagawin? Doon na lang daw siya mananampalataya kay Lord pag malapit na siyang mamatay. Eh, ang tao ngayon ang iniisip, kapag ka nagkasakit na lang ako, doon lang ako maglilingkod. Kapag ka mamamatay na ako, doon na lang ako tatawag kay Lord. Di ba natandaan niyo yung katabi ng Panginoon, yung dalawang tape? Yung isa doon, di ba, nagsisi, nanumbalik kay Lord. Yung isa, hindi. Anong sabi? Ano nangyari? Sabi ng isang magnanakaw doon na nagsisi at kinilala sa Jesus, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na, di ba? Anong sabi ni Lord? Ngayon din, ipagsasama kita, di ba, sa paraiso. Nangyari yun. Kasi kahit sa huling hininga niya, kinilala niya si Jesus, pwede mo bang gawin yun? Kasi pagka mamamatay ka na, baka makakalimutan mo yun. Talo ka, mapupunta ka sa impyerno. Kaya hanggang ngayon, malakas pa tayo, kilalanin natin si Jesus, manampalataya tayo sa Kanya, at sundin natin ang Kanyang utos. Amen? Sa kabila ng lahat ng ito, na wala naman talagang forever sa mundo. Ang forever lang yung salita ng Lord at yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, may tatlong bagay tayong pinangahawakan na hindi kailanman mawawala. Una ay ang pananampalataya, pangalawa ay pag-asa, pangatlo ay at mapapasa atin lamang yan, yung tatlong yan, kung tayong lahat ay may tamang relasyon kay Kristo. Amen? And to God be the glory. Palakpanan si Lord. Hallelujah. Lay hands natin yung ating mga kamay dito sa ating merienda na bigay ng Lord. Sige po. Ayan. Yes. Maraming salamat po dito sa munting biyaya na Yes, Lord. binigay mo para sa amin. Amen. Amen. Ang pagkain po na ito ay maging kalakasan po sana sa amin. Amen. Gamot sa aming mga karamdaman. Yes, Lord. In Jesus' name. Maging isip yung salita. Pero Lord, Amen. Pinagpapasalamat namin. Yes, Lord. At nawa po Lord, maging patuloy po itong gawain na to. Yes, Lord Jesus. At magpatuloy po yung mga kasama namin. Yes, Lord. In Jesus' name, Jesus' we name. pray. We pray. Amen. Palapanan si Lord. Okay, pakita lang yung juice. Para meron tayo ano. Salamat sa To God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa kanila.